Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Tanglumpo. So, ang gagawin natin ngayon i-trim ulit natin ang ating halamang bonsai na pinjing. Kabilis niyang lumaki dahil siguro kasi ang gustong gusto nito ay yung nadidiligan and then yung mainit ang panahon. Mas mahina itong argaw. Ito ay isang argaw Taiwan. Mas mahina ito sa tag-ulan. So mas gusto niya yung tag-init. Okay? So ito yung kailan lang natin ito na na trim. Tapos ito na naman siya ngayon. Okay? Kung titignan nyo, wala na naman siya sa ayos. Yan. Okay? So ito yung ititrim ulit natin at pagandahin. Okay? Yan. So let's start para tayo ay makapag-umpisa na. Pinaka-basic ulit. Gamitan ulit natin ng gunting. Pang putol sa mga sanga na sumobra na or tumubo dahil napakabilis ang argaw Taiwan lalo kapag mainit ang panahon. Gustong gusto niya yung mainit ang panahon. Agoy, agoy, agoy. Parang yung kakilala ko. Gusto niyang mag-init pero kapi na lang yung magpapainit sa kanya. Agoy, agoy, agoy. So nagpapatawa lang tayo doon para tayo ay wag seryoso. Panuorin natin yung kung paano niya gawin ni Bonsai Tanglumpo ang kanyang bonsai na pinjing. Ayan. So gupit-gupit lang hanggang ito ay magupitan lahat. Aayusan na rin natin, tanggalin yung mga damo na tumubo na rin at iiwan din natin yung mga sanga na kailangan at i-wire na din. So dahan-dahan lang, hindi mabilisan ang paggupit ng isang bonsai hanggang sa makuha mo ito. Parang siya, agoy. Dahan-dahanin hanggang makuha mo siya, hanggang mapasagot mo ng matamis niyang oo. Huwag bibiglain, baka ikaw ay magkamali. Kapag ikay nagkamali sa pagtitrim ng isang bonsai, ang kailangan mo doon, maghintay ka na naman at magpanibagong tubo kapag ito ay iyong naputol. Ayun. So makikita nyo dyan, si Bonsai Tanglumpo ay dahan-dahan talaga na paggupit sa mga sanga na tumubo. Baka magkamali ako, magupit ko yung kailangan na sanga. So hindi muna natin ito kakalbuhin dahil mainit ang panahon. Gustong gusto niya yung mainit ang panahon para makalarga yung mga sanga. Ayun. Kalbuhin na lang natin ito kapag sobrang kapal na, kapag basa ang paligid or yung tag-ulan, para hindi kapitan ng aphids. Yun ang sikreto ng argaw Taiwan. Kapag tag-ulan na, medyo kalbuhin mo na, bawas-bawasan mo na ang kanyang mga dahon para hindi kapitan or maiwasan yung aphids na tinatawag. Kasi once na nakapitan ng aphids ang isang argaw Taiwan, maaari itong mamatay o manghina. So yun ang kahinaan din ng argaw Taiwan, ang tag-ulan, lalong-lalo na kapag straight na tag-ulan, yung abutian ng isang linggo. Yan, dyan mahina ang argaw Taiwan. Kaya yung iba, kapag tag-ulan na, dinadirect nila sa lupa para mas malakas ang halaman. Yun, at malapit na tayong matapos dito. Nililinisan na lang natin yung mga tumubong damo dahil mabilis din pati damo dahil siguro sa init ng panahon at nabibigyan nito ng mga abono. So kapag tayo ay mag-aabono sa isang bonsai, make sure na tanggalin
ang mga tumubong mga damo, dahil kung hindi mo tanggalin, parang yung damo lang ang iyong inabunuhan. Mas mabilis lumago ang damo kaysa doon sa ating halamang bonsai. Ayun, at ibinayer na nga yung mga sanga na i-wire natin, dahil may part pa sa ating bonsai na binubuo pa lang. So kailangan pa nila ng wire at para ma-guide ito. At bumalik ang kanyang alindog. Agoy. Yeah! Ang kanyang alindog. Bumabalik. Shout out sa mga bumabalik ang kanilang mga alindog yan. Alam mo nyo na kung sino-sino kayo. Mag-react na naman dyan yung mga kakilala ko. Ayan. At malapit na tayong matapos na tanggalin ang mga damo. Ayan, ito yung ating natanggal na damo galing dito sa ating halamang bonsai na pinjing. At ito na ang kanyang itsura pagkatapos malinisan. So ayan guys, natapos na nating ayusan ulit itong ating pinjing. Na ulit ang kanyang itsura. Okay? So ganun lang ang ating gagawin. Kailangan nating bantayan, dahil pag napabayaan ito, madideform na naman, and then magpapanibago na naman tayo. Okay? Kung mapapansin nyo, mayroon tayong mga binubuo pa dito. Ayan, itong mga to. So wala mo nang putol-putol dahil binubuo pa lang natin itong portion na sanga na ito. Okay, pinahabol natin kasi. Okay? The same time dito pa rin sa kanyang likod. Okay? So itong part na ito, binubuo pa rin natin yan. So may mga wire tayong mga sanga. Okay? Yung mga katulad nito, na wire ito. So natagdagan para mabuo yung kanyang pagkaka-cluster. Okay? At ito na ang kanyang kinalabasan. Okay? Paborito ito ni Bonsaistang Lumpo na isang pinjing na konsepto, dahil ang konsepto nito sa pagitan ng dalawang bundok, sa baba nun may lagosan. Agoy. So ito makikita nyo may mga tipak-tipak dito ha. Itong tipak-tipak na ito galing dito. Yun ang kanyang kwento. Nagkaroon ng erosion sa parting taas, and then bumaba, nagkaroon ng tipak, pumunta dito sa gilid ng ilog. Okay? So ito ang kanyang kabuuan ulit. So camera, ipakita mo ang ganda ng ating bonsai. So ang ating pinjing ay kung mapapansin nyo, ay mayroong lugar na malapit. Yung nasa harap, malaking puno, at mayroon tayong nakikitang malayong puno kung saan yung pinakadulo, yung maliit na puno, para magkaroon siya ng perspective view. Ayun, mahalaga yon sa isang bonsai, ang lalong-lalo na sa isang pinjing, ang magkaroon siya ng perspective view, yung lugar na malapit at mayroon ding lugar na malayo. Yon ang mahalaga kapag tayo ay gumagawa ng isang pinjing. Mahalaga yung maramdaman ng manonood ang kanyang drama sa paggawa, yung konsepto na gusto nating ibigay sa ating mga manonood. At kung iikutin natin, ito ang kanyang itsura sa likod. So ito yung lugar na malayo. At kung dito sa harapan naman, ang mga bonsai na makikita nyo dito is malapit, kung saan mayroon siyang perspective view. So abangan ulit natin ito na i-workshop natin ulit hanggang sa mabuo yung mga dapat nating binubuo. Okay? Bago natin isali sa show. So maraming salamat at nasamahan nyo na naman si Bonsaistang Lumpo. Hanggang sa muli. Bye-bye.